Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbalik po sa ating YouTube channel. Ngayon po ay araw na po ng Sabado, July 5 na po, 2025. Meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, no, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, no, magandang balita, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Bagyong Bising or Tropical Depression Bising. Pero may tsansa pa rin ho, no, na pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Linggo hanggang sa Lunes. Pero titignan natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil pwede pa yung magbago. At inaasahan din natin pag ito'y muling pumasok sa loob ng PAR ay mas malakas na ito na bagyo. So alamin muna natin yung mga lugar na posible niyang maapektuhan at yung pinakalokasyon ngayon ng mata ng Bagyong Bising nga po. Sa kasalukuyan po, ito nga pong Tropical Depression Bising ay meron pong available data o layo na 345 kilometers northwest of Calayan, Cagayan. At ang hangin ho niya nagme-maintain sa ngayon sa 55 kilometers per hour, malapit pa rin sa sentro at bumubugso naman po ito hanggang sa 70 kilometers per hour at kumikilos naman pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ipapaalala ko din, wala pong nakataas na signal warning sa anumang bahagi ng ating bansa, mga kaibigan, dahil ito ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa banta pa rin itong pong Tropical Depression Bising, kasama na dyan ang southwest monsoon, apektado naman ang ilang bahagi ng ating bansa. So inaasahan din ang malawakang mga pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkitlat, no? Sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, northern portion po ng Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Antique. Same scenario din pagdating ng Sunday, yung mga lugar na aking binanggit ay posible pa ring maapektuhan ng banta nga po ng southwest monsoon at ito nga pong Tropical Depression Bising. Ngayon mga kaibigan, titignan natin, no, yung tinatawag natin na track at intensity forecast ng Tropical Depression Bising kasi nga may tsansa itong muling bumalik sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nyo mga kaibigan sa track at intensity niya, may tsansa siyang bumalik, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito kung titignan nyo, no, by Sunday po ito, Monday ho, no? July 7, 2025, nasa loob ulit ng ating Philippine Area of Responsibility. At posible namang itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman din, Monday din, lalabas din ho siya sa ganap naman ng hapon po ng Lunes, no? July 7. Pero kung titignan nyo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang strong typhoon, no? Or malakas po na bagyo. Pero tignan muna natin yung mga lugar na kanyang dadaanan habang nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Napaka-importante para makapaghanda po ang ating mga kababayan. So, within the next 12 hours, simula ho ngayon, no, ay nandito na nga po siya sa tinatawag natin na west of Basco, Batanes na may layong 435 kilometers sa labas pa rin ng PAR. At inaasahan within the next 24 hours, simula ngayon, 430 kilometers na siya west of Itbayat, Batanes sa labas pa rin ng PAR. Within the next 36 hours naman, 410 kilometers west of Itbayat, Batanes pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero medyo lumakas na ito sa 75 kilometers per hour at isa nang ganap na tropical storm. Pag sinabi nating tropical storm, ito yung medyo mas malakas at nagbibigay ito ng signal warning hanggang number 2. Pag sinabi nating tropical depression, signal number 1 lamang ang kanyang naidudulot na lakas po ng hangin. So within the next 48 hours naman, inaasahan na meron siyang lokasyon na 370 kilometers west of Itbayat, Batanes pa rin, nasa labas ng PAR. At merong lakas na ng hangin na 85 kilometers per hour. So, kailan ba lalakas? So, hanggang sa anong lakas ba ang kanyang may dudulot niya? Inaasahan ito mga kaibigan, no? Simulan na natin dito. Simula ngayon, 72 hours simula ngayon, ay meron na siyang lokasyon na 550 kilometers north of Itbayat, Batanes. At eto na nga, strong typhoon na siya at meron siyang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour. Malakas na bagyo ito mga kaibigan.
kahit pa paano, nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, which is good naman, no? Yung trap or extension lamang ng kanyang hangin ang posibleng makaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Bukod dyan mga kaibigan, tignan naman natin, no, yung tinatawag natin na heavy rainfall outlook dahil sa tropical cyclone na Bising, no? Tropical Depression Bising. Alam nyo, kapag meron ganitong bagyo, madalas talaga mga pag-uulan. Normal na ho yan. So, ang kailangan lang sa atin, maging handa. Inaasahan po, ngayong araw ng Sabado, July 5, 50 to 100 millimeters, na dami ng ulan, no? Dito po sa Ilocos Norte at Batanes. Hindi ito isang bugsuan. Minsan ito mahina pero tuloy-tuloy. Minsan naman malakas. Yung dami o tansyang dami is 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Inaasahan na naman ho, pagdating ng Sunday afternoon, ito, linggo, medyo maulan tayo ngayon, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa area ng Batanes. At dahil naman sa southwest monsoon, asahan pa rin natin ng heavy rainfall. Meron pong moderate to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur at La Union. Sa Sunday naman, dahil po sa southwest monsoon ito, naasahan natin ng moderate to heavy rains na meron pong 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, maraming nagtatanong sa atin dahil nga po nabuo ang unang bagyo, no? O sinabi na pangalawang bagyong Bising na yan, pero unang bagyo ngayong buwan po ng July. Inaasahan natin ngayong buwan ng July ang 2 hanggang 3 bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titignan nyo sa ating tinatawag din na tropical cyclone threat potential, ito si Bagyong Bising, merong paparating din na low pressure area after ho niya. So hindi pa ito bagyo, ito ay low chance na maging isang ganap na tropical depression within the next sa mga susunod na oras kung sakaling pumasok siya sa loob ng ating par. Pagdating ho ng week 2, pasok dyan ng July 11 hanggang July 17, may nakikita naman tayong banta din, no, ng low pressure area pero low chance na maging isang ganap ho na bagyo. So wag muna tayong mangamba ngayon dahil nga itong si Bagyong Bising ipapalabas na ng par. So wag na nating intindihin kung ito'y pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating ho ng araw ng Linggo o kaya naman Lunes, no? Diyan lamang yan. Diyan lang maglalaro yan. Lalabas din agad dyan mga kaibigan at hindi na yan magbibigay ng matinding epekto sa ilang bahagi ng ating bansa, no? Yung trap or extension na lamang ng kanyang hangin ang ating mararanasan. Kasama dyan, ito nga pong southwest monsoon. Kaya lang naman mas lalong lumalakas yung southwest monsoon ngayon dahil nga po hinahatak niya, no? Itong habagat at yan naman yung nagbibigay ng mga pag-uulan sa kanlurang bahagi po ng Visayas at kanlurang bahagi po ng Luzon. So hindi nakakapagtaka na maulan talaga, no? Minsan umaga pa lang hanggang sa hapon tuloy-tuloy ang mahinang mga pag-uulan at minsan sa gabi naman yung mga bugso. At pinapaalala ko kung kayo pilalabas ng inyong mga kabahayan, mga papasok sa eskwela, walang pasok ho ngayon, no? Yung mga papasok sa trabaho, galing ho magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang bugso po ng mga pag-ulan. So, pangapaalala ko, alam nyo na yan, lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo at maging aware tayo sa lahat ng mga posibilidad na pwede mangyari, maging responsable ho tayo at lagi ho tayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon sa mga ina-update ko po. So, sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest weather update natin. So, mamaya meron tayong ulit update sa lagay ng ating panahon. So, please, huwag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi ko po kayong ma-notify sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.